Minsan, kahit iwasan pa ang disgrasya, pilit pa rin lumalapit. Ganyan din sa negosyo. Kamakailan lang, nagilaman ng balita ang isang nail technician na pinaslang ng kasama ng kanyang customer sa loob mismo ng kanyang bahay kung saan niya pinatatakbo ang kanyang negosyo. Kaya agad nagpatupad ng bagong patakaran ang mga home-based nail technician. No companion policy o di na pinapayagan na may kasama ang customer na magpapaayos ng kuko. Kabilang sa mga nagpatupad ng bagong patakaran sa seguridad ang home-based nail technician na si Ja. Hindi po muna ako mag-aalaw ng companion. For safety lang din po ng mga anak ko. Dahil ang kanilang bahay mismo ang nagsisilbing pwesto ng kanilang negosyo, may mga dapat na isaalang-alang. Ang mag-asawang Janelle at Mon na siyempre nakatira lang sa iisang bahay, may tuturing ding partner sa negosyo na ang pwesto ang mismong kanilang bahay. Nail technician si Janelle habang tattoo artist naman si Bon. Sa kanilang 60 square meter home sweet home, sa San Juan City nila napiling simulan ang kanilang negosyo. Sa akin po ang advantage po nito is kasama ko pa rin po yung mga bata kahit po nag-work ako. Parang ginagawa mo na rin inspirasyon, andyan sila, tatrabaho ka, parang ganun. 2019, nagsimula ni Bon ang home-based tattoo business. Ang paisa-isang kliyente nakapagdala pa ng mas maraming customer. Pag po may mga barkada po akong natatatuan yun, i-refer po nila ako sa mga kakilala nila. Hindi na ngayon nababakante sa pagtatattoo si Bon sa loob ng isang linggo. Marami rin daw siyang kayang gawing disenyo. May malalaki rin po ako, ma'am. May mga minimalist rin po ako, ma'am. Pero yung pinaka-forte ko po, ma'am, black and gray po siya. Mga oriental, ganun. Mga Mexican, ganun. Mga Mexican letters, ganun po. Ang presyo naman ng kada tattoo depende sa laki, design at style. Mababa lang po tayo maningig, ma'am. 800 lang po minimal. Yung nagawa ko po nung last na pullback, 25 to 30K po ata, ganun. Buong likod po siya. Paalala lang ni Bon, siguraduhin may sapat na permit kung magsisimula ng ganitong klaseng negosyo. Po, meron naman po tayong sanitary permit, barangay permit, saka sa DTI, ganun. After ko po mag-touch, ma'am, dinidispose ko po lahat ng needles, ink caps, tapos linis po ako ng ko kagad, machine bago ko po itabi. Bago magsimula, sinasanitize muna ni Bon ang kanyang working area at mga gamit at nagsusuot din siya ng face mask. Magaan po yung kamay ni sir. Hindi siya, na-expect ko kasi masakit. Pero hindi naman. Siguro from 1 to 10, mga 3. Yung working area ni sir, malinis. Then yung mga needles niya, pinakita naman niya na bago lahat yung gamit niya. So, kailangan po mas pagkaangan yung kamay pag client. Ganun po. Dapat po. Road trip with jowa? Naks! Pero ang magjowang ito, hindi pala road trip ang pakay. Sakay ng kanilang tricycle, bumibiyahe sila mula Bulacan papuntang Malolos para magbenta ng tinapay. No pwesto, no problem. Caring-carry pa rin magnegosyo dahil sa mobile bakery. Maaga pa lang naghahanda na ang magkasintahang Michael at Angel. Ang mga produkto isa-isang isinakay sa tricycle. All set na para magbenta ng mga gawa nilang tinapay. Sa isang night market sa Malolos ang napili nilang pwestuhan ngayon. Dahil bukod sa maraming tao, libre ang magbenta rito. Kararating pa lang nila pero sunod-sunod na agad ang bumibili. Ang kanilang ibinebenta, iba't ibang flavors ng cinnamon bun, cream puff, egg tart, at kung ano-ano pa. Palagi kaming bumibili dito. Dati, ano pa lang sila, nasa tent pa lang sila, bumibili na kami dito sa kanila. Dati hinahanap namin yung pwesto nila kasi nga, yung nasa tent sila, maliit pa nun. Tapos laging sila sold out. Tapos yung lasa naman niya, sakto lang yung tamis niya, kaya favorite siya ng mga anak ko. At first, kala ko mahal. Pero nung nakabili na ako, tapos na-try ko na, ayun, tinuloy-tuloy ko na. Actually, na-miss ko nga kasi lately po maulan and talaga nag-chat pa ako sa kanila
para lang itanong kung open ba sila. Talagang inagahan ko kasi last night naubusan ako. So sobrang sarap and worth the price. I've been ordering sa kanila since 2023. The first time that I ordered, pinangregalo ko. Nagustuhan talaga nung pinagregaluhan ko. So, we're from the same barangay. So, madalas talaga ako mag-order pero nagpapadeliver ako. Talagang masarap tsaka talagang fresh na fresh kasi. Kaya talagang worth it bilhin. Kabog naman sa feedback. Malaking bagay raw ang social media para makilala ang kanilang mobile bakery. Tinatakam namin sila dun pa lang sa picture yun po. Tapos yung pagpo-post po ng content, yung mga video, ganyan. Doon po, yun po kasi nakita ko na parang kaya kami na kilala. Kasi kung hindi po kami nagpo-post, di po kami makikilala Noon pa man, hilig na raw talaga ni Angel ang mag-bake. Childhood dream ko yan, magkaroon ng sariling bakery. Siya, tinulungan niya ako. Habang wala pa silang sariling bakery, mobile cart ang naisip nilang paraan para makapagbenta ng kanilang mga produktong tinapay. Hassle-free siya kasi hindi na kami magbabaklas ng tent, hindi na kami magbubuhat ng mga pastry case, ng lamesa. Advantage din niya, kunyari po hindi kami nakaubos sa isang lugar. Pwede kami lumipat sa ibang lugar kung saan din matao.